Yo, Kirara! Maraming salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Magandang araw. Ako po si Ruben ng Malolos. May gusto lang akong i-share na kwento sa inyo. Karanasan po ito ng tito ko na kapatid ni Mama, si Tito Epeng. Ang kwento kung bakit ayaw niya ng isaw. Matagal na po ito nangyari. Mga dalaga't binata pa po sila nila Mama. Bale, naikwento na lang din ito sa akin. Nung binata pa daw po si Tito Epeng, ay matapang daw po talaga ito. Wala itong inuurungan na kahit na sino. Pero hindi naman po siya yung tipo na siya mismo yung magsisimula ng away o gulo. Dahil ayaw din daw po niya ng ganun. Pero pag kailangan niya ng depensahan ng sarili niya, papalag po talaga siya. Sa lugar po kasi nila Mama kung saan sila dating nakatira, palibasa daw squatter, maraming nagsisiga-sigaan. Maraming basag ulo at mga gang. Hindi naman daw po kasali si Tito sa mga gang na yon. Pero bilang proteksyon, palagi po siyang may dalang balisong o yung 29. Nabili niya daw po yon sa Batangas. Bukod sa paninigarilyo, wala pong ibang bisyo si Tito. Umiinom siya paminsan-minsan kapag may okasyon. Pero kapag trip-trip lang, ayaw niya. Minsan po nakumbida siya sa birthday ng isang kaibigan. Kainan, syempre, inuman. Ayaw pa nga daw sana niyang uminom. Pinagbigyan niya lang yung may birthday. Habang nasa umpukan sila, may isang kainuman daw sila doon na ubod ng pagkabida-bida. Ang yabang daw. Isa daw yun sa nagsisiga-sigaan sa kanila. Si Mang Jun. Naliliitan daw ata kay Tito kasi parang siya na daw yung ginawang pulutan ng loko. Literal po kasing maliit si Tito. Parang 5 flat lang po ata ang height niya. Tapos payat. Panay daw ang pag-insulto ni Mang Jun kay Tito Epeng. Kesyo pandak, unano, duwende, at kung ano-ano pa daw ang sinasabi at itinatawag sa kanya. Pinapalagpas lang ni Tito. Nakikitawa lang siya kasi birthday nga ng kaibigan niya. Ayaw niya namang gumawa ng eksena doon. Isa pa, sanay na siya sa mga ganong pangaasar. Pumitik lang daw si Tito nang pati parents niya, sina lolo at lola, ay idinadamay na ni Mang Jun. Winarningan niya na daw si Mang Jun kasi nga foul na. Pero tuloy pa rin daw. Pati sa kaibigan niyang may birthday, ayaw paawat. Kaya daw tumayo na si Tito. Nag-walk out na lang daw siya. Uuwi na lang sana. Kaso hinabol at hinarang pa siya ni Mang Jun. Doon na sila nagpang-abot. Nagkagulo na daw sa party ng kaibigan niya. Di hamak na mas malaki si Mang Jun kay Tito. Kaya tumumba daw siya nung abutin siya ng sapak. Nagulat at nabahala si Tito nung nagbasag ito ng bote at takmang sasaksakin siya. Kaya inunahan niya na daw. Binunot niya yung balisong niya at isinaksak sa tiyan ni Mang Jun. At hindi lang po bastang saksak. Parang hiniwa o winakwak niya yung tiyan ni Mang Jun. Dahilan para lumuwa ang bituka nito palabas. Agad bumagsak si Mang Jun habang sapo-sapo yung bituka niya. Sigawan daw lahat ng mga nakakita. Talagang nagkagulo na. Sabi pa ni Tito,
Kaya daw pala ang laki-laki ng tiyan ni Mang Jun. Kasi ang laki rin daw ng bituka. Agad na pong sumibat nun si Tito. Natakot din siyang makulong. Kaya matagal na panahon din po siyang nagtago noon. Ilang dekada pong walang balita sila mama sa kanya. Year 2020, bago mag-lockdown, dun lang ulit nagparamdam si Tito. Hinanap niya sila mama sa FB. Inad, hanggang sa nagkausap-usap na nga sila. Pumasyal pa si Tito sa bahay. Nagstay siya sa amin ng 1 linggo lang sana. Pero doon na siya inabutan ng lockdown. Kaya wala siyang choice, kundi ang magstay na muna talaga sa amin. Naging close kami ni Tito. At doon na nga niya nakwento sa akin yung mga nangyari sa kanya noon. Habang nagtatago daw siya, ay hindi lang pala pulis ang naghahabol sa kanya. Pati daw po konsensya. Lagi na daw niyang napapanaginipan si Mang Jun. Hinahabol siya nito habang nakaluwa at hila-hila ang bituka. Kapag nangyayari daw yon, nagtitirik siya ng kandila at ipinagdarasal niya ito. Araw-araw din siyang humihingi ng tawad sa Diyos sa nagawa niya. Parang nagkaroon na nga daw siya ng pobya sa bituka. Kaya kahit makakita man lang ng isaw, lalo't hilaw, ay ayaw na ayaw niya. Lalong hindi na rin siya kumakain nun. Naaalala daw kasi niya yung itsura ng bituka ni Mang Jun. May edad na po si Tito Epeng at sa ngayon ay tahimik nang namumuhay sa probinsya. Yun lang po, sana mapili itong story ni Tito. Salamat. Magandang araw, Sir Kira. Gusto ko lamang pong mag-share ng kwento sa aking buhay. Pasensya na kung hindi masyadong nakakatakot. Pero may kinalaman po ito sa astral projection. Nag-umpisa po ito nung pumanaw ang aking pinakamamahal na lola. Ako nga po pala si Jay. At dito mag-uumpisa ang aking kwento. June 7, 2022. Pumanaw ang aking lola. Sobrang sakit na mawalan ng isang mahal sa buhay. Lalo na at siya ang humubog sa aking pagkabata at buong pagkatao. Siya na kasi ang nag-aruga at nagpalaki sa akin. Sobra kong dinamdam ang pagkawala ni lola. Kasi para sa akin, siya na ang itinuring kong tunay kong magulang. Kahit nandyan pa ang mga tunay kong magulang. Napilitan akong ipaalaga ng aking mga magulang sa lola ko. Noong ako ay sanggol pa lamang. Sa kadahilanan po, na ang mga magulang ko ay nag-iipon at nagtatrabaho sa Maynila para may pangtustos sa akin at para makaipon na din sila ng pera para makapagpatayo ng sariling bahay. Nasa 28 years old na ako nung mamatay ang lola ko. Dahil sa hindi inaasahang pagkakataon. Nagkaroon lamang siya noon ng matinding sipon at tonsillitis. Umabot yun ng halos 2 weeks. Hanggang sa ipina-check up na namin siya at napag-alaman sa resulta na sumisikip na ang daluyan ng hangin sa kanyang lalamunan dahil sa pamamaga gawa ng sipon at tonsillitis niya. Makalipas ang ilang araw pagkatapos ng check-up, dahil nabigyan naman ng gamot ng doktor si lola, medyo nakampante na kami sa pag-asang gagaling na siya. Pero tila kabaliktaran ang naging epekto ng pag-inom niya ng gamot dahil parang hindi ito tumalab at medyo lumala pa nga ang kondisyon ni lola. Isang gabi habang natutulog ang lola ko,
Bigla siyang nagising sa kalagitnaan ng gabi. Gising siya hanggang magmadaling araw dahil nahihirapan daw siyang huminga. Kami ng mga tiyuhin ko at ng aking lolo ay todo ang asikaso sa kanya. Natatakot kami sa kalagayan ni Lola. Tinutukan namin siya ng electric fan dahil pawis na siya. Pagkatapos niyang mag-nebulizer, medyo guminhawa na ang pakiramdam niya. At awa naman ng Diyos, ay naging okay na po siya ng umaga. Hybrid po ang schedule ng trabaho ko. Medyo nag-aasikaso na rin ako noon paluwas ng Maynila para pumasok sa trabaho. Umaga pagkatapos ng mangyari kay Lola, nagpaalam ako sa kanya na papasok na ako sa trabaho. Kako, luluwas na ako. Tumingin lang sa akin si Lola at tumango. Medyo nag-aalangan ako nung umalis. Pero tumuloy pa rin ako dahil importante yung meeting na magaganap. Kaya nga lumuwas ako. Pero pwede naman sanang virtual meeting na lang yon. Sa di maipaliwanag na dahilan, natapat naman ito sa mismong araw na hindi ko inaasahan. Ang biglang pagpanaw ng aking mahal na lola. Habang nasa biyahe ako at nakasakay sa bus paluwas ng Maynila, bigla akong nanaginip. Sa panaginip ko, nakatingin at masayang nakangiti si Lola na parang tila may sinasabi, "Apo, malaki ka na. Mag-iingat ka palagi." Base po sa buka ng bibig niya. Pagkatapos noon ay saktong nagising na ako dahil nasa bus terminal na pala kami. Para bang ginising lang din ako ni Lola. Hindi ko pa alam noon ang dahilan kung bakit ko siya napanaginipan. Dahil nga malayo sa isip ko, naaabot sa pagkawala niya yung simpleng sipon at tonsillitis. Saktong kadadating ko lang nun sa building ng office namin. 9:00 ng umaga. Saktong tumawag naman yung kapatid ko para sabihin sa akin ang masamang balita na pumanaw na nga daw si Lola. Doon ko napagtanto na konektado yung panaginip ko habang nasa biyahe ako. Sobra akong nalungkot nun. Sobrang sakit. Iyak ako ng iyak ng mga oras na yon. Halos manginig na rin ako sa sobrang tindi ng nararamdaman ko dahil na rin sa sobrang pagkabigla. Naupo muna ako sa lobby ng office at medyo pinilit na kumalma upang magpaalam sa boss ko na uuwi na ako para sa burol ng aking lola. Dalian na akong bumiyahe ulit pabalik ng terminal ng bus para makauwi agad ako. Pero hindi rin agad nakaalis yung bus kasi nagpuno pa ito ng pasahero. 1 PM na nung makabiyahe kami. Pero dahil traffic at malayo din ang biyahe, ay ginabi na ako ng uwi. Inabutan ko na lang na nakaburol na si Lola at nakahiga na siya sa kabaong niya. Napakasakit sa akin nun kasi yun na pala yung huling paalam ko sa kanya bago ako lumuwas. Masakit kasi ni hindi ko man lang siya nayakap nun. Wala rin ako sa tabi niya noong panahong naghihirap siya. Gayon pa man ay kailangang magpatuloy. 5 gabi din ang naging lamay kay Lola. At ako naman, duty sa gabi hanggang madaling araw. Sa 3 gabi, bago mag-umaga, hindi ko namalayan na napaidlip ako habang nakabantay kay Lola. Nagkaroon ako ng weird na panaginip. Nakita ko ang sarili kong tulog at nakaupo sa mismong upuan kung saan ako nakabantay sa aking lola. Pero wala doon yung kabaong na kinilalagyan ni Lola. Para bang sa ibang sitwasyon yung napuntahan ko dahil naglakad-lakad muna ako sa paligid ng bahay. At sobrang weird nito dahil magliliwanag na nun. Samantalang hating gabi pa lang nung maupo ako at nagbantay kay Lola.
May tumawag sa pangalan ko. Mula yun sa harap ng bahay, malapit sa gate namin. Boses ito ni Lola. Dali-dali akong tumakbo papunta doon upang tignan kung si Lola nga yun. Laking tuwa ko nang makita ko si Lola. Napahagulgol na lang ako at napayakap sa kanya. Humingi ako ng sorry kay Lola kasi hindi ako umabot. Hindi sumagot si Lola. Patuloy niya lang na hinahaplos ang likod ko. Tinanong ko ulit si Lola. Kako, bakit siya umalis kaagad? Dito ko kinilabutan. Sabi niya, nandito lang ako. Hindi ako lumayo. Palagi ko lang kayong binabantayan. Bumalik ka na doon. Hindi pa ito ang iyong panahon, apo. Basta palagi ka lang mag-iingat. Itinuro niya ang daan pa uwi at sinabing bumalik na ako. Hanggang sa lumiwanag na ang paligid at nakita ko na ulit ang sarili ko na nakaupo habang natutulog. Nakabalik naman ako sa sarili ko at sa realidad. At 2 oras na pala akong nakatulog simula nung umpisa akong magbantay. Simula nun, gabi-gabi na akong nananaginip ng mga weirdong bagay. Hanggang sa mailibing ang aking lola. Napagtanto ko lang na astral projection pala yung tawag doon. Gawa na rin ng may napakinggan ako sa channel nyo na halos kapareho ng aking karanasan. Hanggang dito na lang muna. Itutuloy ko na lang ang kwento ng mga kakaibang karanasan ko magmula noon. Maraming salamat sa pakikinig at sa pagpili ng aking kwento. More power and God bless po. Good day po, Sir Kira, at sa mga tagapakinig ninyo. Kayo na lang pong bahala kung anong title ang pwede sa kwentong ito. Ako po si San. Matagal nyo na po akong listener since nag-start pa lang po kayo sa YouTube channel nyo. At hanggang ngayon po, ay pinakikinggan ko pa rin kayo habang nagwo-work from home. Marami po akong gustong ibahagi na kwento. Pero dahil sa pagiging abala, hindi ako nakakapagsulat. Gusto ko po sanang ibahagi ang kwento ng tito ko. Natawagin na lang po natin sa pangalang Tito Carlo. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay masasabi kong pang-action thriller. Si Tito Carlo ko po ay isa pong ex-marine at nasa 60 plus years old na po siya ngayon. Isa po siyang scholar ng gobyerno taong 1984. Sumali at nag-training po siya ng ilang buwan sa Philippine Marine Corps at minsang naging bodyguard din ni Pangulong Ferdinand Marcos. So ito na po, Sir Kira. Habang nasa gitna pa rin ng martial law ang Pilipinas dahil sa mga rebeldeng komunista, ay na-deploy si Tito Carlo sa Quezon Province. Madaling araw pa lang ay nagtungo na sila roon sakay ng truck kasama ang iba pang mga marine. Medyo madilim daw po ang kalsadang dinadaanan nila at maraming puno. Tanging liwanag mula sa buwan lang ang nagsisilbing ilaw nila. Sa gitna ng biyahe ay bigla silang nakarinig ng mga putok. Maraming putok. At natamaan ang kanilang driver. Kaya napaharurot at dumiretso ang kanilang sinasakyan sa iilang kubong nakatayo sa gilid. Bumaba agad sila dito para tignan kung ayos lang yung kanilang driver. Pero sa kasamaang palad ay binawian na ito ng buhay. Napansin niya na dilat pa ang mata ng kanilang driver habang sumisirit pa ang dugo sa leeg nito.
Habang patuloy pa rin ang putukan sa paligid, agad na ding napansin ni Tito ang nagkalat na dugo sa paligid na may kasamang mga lamang loob ng tao at mga katawang nakakalat sa kalsada kasama ang mga sira-sirang kubo. Dito ay napansin din niya ang isang pamilya na nagulungan ng truck at walang buhay na sanggol. Nanlaki na lang daw ang mga mata ni Tito sa nakita niya at nilakasan ng loob. Nalaman na lang ni Tito sa mga kasama niya na mga taga-PC o Philippine Constabulary pala ang nagpasimuno ng putukan para tambangan sila. Ang PC po ay PNP na po sa ngayon, Sir Kira. Habang nakikipagbarilan po ang grupo nila Tito, ay tuwang-tuwa daw po ang mga taga-CPP-NPA dahil nagkakagulo at nag-aaway ang mga taga-Marine Corps at taga-PC. Bale, nandoon din daw po sa lugar ang mga NPA at nag-aabang. Nang nako-corner na po sila Tito, ay tumakbo po ang ilan sa kanila sa kagubatan para magtago at ihanda ang kanilang mga baril. Sa pagtakbo po nila, ay napunta si Tito sa isang sementeryo at napasok sa loob ng isang bakanting nicho para daw hindi siya matamaan ng bala. Nagulat na lang daw si Tito dahil nandoon din daw pala ang tatlo niyang mga kasamang marine na nagtatago at inihahanda ang kanilang baril. Lumipas ang ilang minuto, nakarinig sila ng yabag ng mga paa mula sa labas. Sumilip sila sa butas at nakita nilang mga taga-PC ang mga ito na nagtatakbuhan at nagbabarilan habang nilalagpasan lang ang nichong pinagtataguan nila. Dito ay hindi na sila nagdalawang isip pa na barilin sa paa ang mga taga-PC at pagkatapos ay binaril din nila ang mga ito sa ulo. Kasi idinamay din ng mga ito ang mga sibilyan. Halos 8 tao na taga-PC ang pinatay nila na dumaan lamang sa nicho. Wala silang napatay na NPA dahil bigla na lamang daw nagsitakbuhan ang mga ito sa bundok kung saan sila nagtatago. Karamihan na lang sa mga nakita nila sa paligid pagkatapos ng putukan ay mga rebelde at mga inosenteng sibilyan. Malungkot ang grupo nila Tito dahil maraming nadamay na sibilyan at mga bata sa lugar na yon. Kung sana ay napaaga ang kanilang pagdating, marami sanang buhay ang nailigtas nila. Pagkalipas po ng 1 taon, ay na-deploy naman po si Tito Carlo sa Palawan. Ang misyon nila doon ay sugurin ang hideout ng mga komunistang NPA dahil marami na silang pinapatay at ninanakawang sibilyan sa lugar. Hindi pa nakakalapit sa hideout sila Tito Carlo nang makarinig na agad sila ng putukan ng baril. Nanggagaling ito sa armas ng mga NPA at mukhang alam na ng mga ito na susugurin sila ng mga taga-Marine Corps. Kaya naman agad na po silang nagtungo sa lugar kung saan nila naririnig ang putukan. Sila Tito Carlo at 4 pa niyang mga kasama ay inutusang magtungo sa liblib na gubat dahil maraming NPA ang nagsitakbuhan sa lugar na yon. Nang makarating na sila doon, nakita nila na may 2 babae at 1 lalaki na tumatakbo mula sa malayo. May hawak na armas ang mga ito pero hindi nila ginagamit. Marahil daw ay wala na itong bala. Baka kaya nagsisitakbuhan na lang. Hinabol nila ang mga ito at matagumpay nilang nahuli ang 3 NPA. Wala pang ilang minuto ay sumunod ang kanilang general at iba pa nilang mga kasama. Ang 3 NPA na nabihag nila ay mga estudyante pala ng UP, Sir Kira. Mga bata pa talaga ang mga ito.
At ang isa sa nabihag nila ay isang magandang babae na may mahabang buhok at maputi. Bale, si Tito ang humahawak sa kanya habang nakagapos ito sa lupa. May mga tinanong ang general sa babaeng NPA. At ito ay tungkol sa iba pa nilang mga hideout, iba pang mga miyembro at sa kanilang leader. Pero ayaw daw talaga nitong magsalita. Dahil doon, inutusan si Tito na pugutan na lang ng ulo ang babaeng NPA. Bigla itong nagsisigaw at nagpumiglas. Ang mga grupo kasi na yon ay marami ng pinatay na sibilyan sa lugar. At wala silang pili. Walang awa nilang pinagpapapatay, maski matanda man ito o bata. Agad namang kinuha ni Tito ang kanyang punyal at dahan-dahan niyang nilaslas ang leeg ng babaeng NPA. Sumirit ang dugo nito at nagtalsikan pa sa mukha ni Tito habang ang babae naman ay nagsusumigaw. Sir Kira, kailangan kasing gawin ni Tito Carlo yon. Dahil kapag hindi siya sumunod sa utos, ay siya naman ang mamamatay. Dahil may mga nakatutok na baril sa kanyang likuran. Matapos mapugutan, ay binitawan din agad ni Tito ang ulo ng babae. Halos gumagalaw-galaw pa raw ito at nagkikikisay sa lupa ang katawan ng babae. Ang ulo naman daw ay nasa lupa at ang mga mata nito ay gumagalaw-galaw pa rin. Hindi na matandaan ni Tito ang mga sumunod na nangyari. Kasi talagang nabigla siya sa nangyari. Pero ang pagkakaalam niya, pinugutan din ng ulo yung dalawang NPA na nahuli. Halos tulala daw sila Tito Carlo at ang iba pa niyang mga kasama pagkatapos nun habang nagpapalipas sila ng gabi sa tent. Hindi pa rin kasi mawala sa isip nila ang ginawa nilang pagpugot sa 3 batang rebelde. Yung iba nilang nahuling NPA ay dinala naman sa Maynila para interogahin. Lumipas po ulit ang 1 taon. Taong 1986 na ito. Nasa Manila ang grupo nila Tito Carlo. Napakagulo raw sa Manila noong panahon na yon dahil sa mga rebeldeng sundalo, simbahang Katoliko at mga relihistang nagkakaisa para sa people power. Pero ang tingin nila Tito dito ay isang kudeta. Nang malaman nila Tito na sumugod ang mga tao sa Malacanang Palace para patalsikin ang mga Marcos, ay agad silang nagtungo doon. Habang tumatakbo, ay bigla po silang hinagisan ng granada ng mga taga-PC na nagtatago sa isang gusali. Nasabugan po ang mga kasamahan ni Tito at isa siya sa mga natamaan, pero hindi siya napuruhan. Pagkatapos silang pasabugan, ay pinagbabaril sila ng mga taga-PC para siguraduhin na patay na silang lahat. Pero ang hindi nila alam ay may 2 nakaligtas. Si Tito Carlo at ang isa niyang kaibigan na nasa Amerika na ngayon. Nadaganan po kasi sila ng katawan ng mga kasama nila, kaya hindi po sila natamaan ng bala. Nagising na lang si Tito Carlo na nasa ospital na siya. Ang sabi ay tinulungan daw siya ng mga sibilyan. Hindi na rin po bumalik si Tito sa PMC. Nag-awol na po siya. At matapos po nun, ay nalaman na lang niya na nasawi ang mga kaibigan at kasamahan niya sa pagpoprotekta sa mga sibilyan.
Malaki rin po ang naging epekto kay Tito ng mga karanasan niyang yon. Naging madalas po siyang mapagmasid sa paligid at hindi siya mapakali na para pa rin siyang isang marin. Kaya rin po pala nung bata pa ako ay madalas ko siyang makitang naglalaro ng mga games na ang tema ay gera at patungkol sa mga sundalo. Kagaya ng Call of Duty. Yun ay dahil naging ganun din pala siya dati. Naikwento rin niya sa akin na noon ay madalas niyang mapanaginipan yung babaeng NPA na pinugutan niya ng ulo. Pero sa huli ay humingi ng tawad si Tito Carlos sa kanyang nagawa. Pinatawad naman daw po siya at ang sabi ng babae ay pinapatawad na siya nito. Ipinaglalaban lang daw nila ang kanilang mga karapatan at paniniwala. Sa ngayon po, Sir Kira, ay isa ng retired seaman si Tito Carlo. Hindi naman siya nagsisisi na nag-awol siya sa marine. Bagkus ay ikinatuwa pa niya dahil buhay pa rin siya hanggang ngayon. Gusto ko rin palang ibahagi sa inyo ang punyal na ginamit niya sa babaeng NPA. Yun lang po. Salamat. Hello, Sir Kira. Kwento ko lang tong naging karanasan ko noong pandemic. Nalipat kami ng tirahan bago mag-pandemic. From Cavite, napunta kami ng asawa ko sa Caloocan. Yun yung mga panahon na sumabog ang Taal. Doon kasi siya inilipat ng agency bilang security guard sa isang pribadong kumpanya. Tawagin niyo na lang po akong Elaine. Kasama po namin sa bahay ang lola ko dahil walang gustong mag-alaga sa kanya sa mga anak niya. Kaya sa amin na siya ng asawa ko tumira. Nung sumabog ang Taal, sobrang naapektuhan ang kalusugan ni lola. Kaya naghanap agad kami ng malilipatan. At sakto nga na nalipat ang asawa ko ng trabaho sa Caloocan. Kaya doon na kami naghanap. Sobrang rush yung paglipat namin na yon. Kaya nang makahanap kami ng murang apartment, nilipatan namin yun agad nang wala nang masyadong tanong-tanong. Sa isip kasi namin nun, ang mahalaga lang makalipat na muna dahil kailangan na din agad mag-report ng asawa ko sa trabaho niya. Maliit yung apartment na nakuha namin nun, pero kahit pa paano, may isang kwarto yun. Si Lola ang natutulog sa sofa bed sa sala at kami naman ang asawa ko sa kwarto. Konti lang naman ang gamit namin, kaya kahit maliit, hindi naman kami sobrang masikip. Nung magsimula ang asawa ko sa trabaho niya, kami na lang ni Lola ang naiiwan palagi sa bahay. Sa una, wala namang kakaiba. Ewan ko, siguro hindi ko lang din napapansin dahil madami akong ginagawa sa bahay. Hindi kasi kaaya-aya yung itsura ng apartment. Parang nung inalisan ng dating nakatira, nilinisan lang ng konti. Tapos hinanapan na agad ng ibang renter. Kaya paunti-unti, nililinis ko yung pader at kinukuskus yung wallpaper na nakadikit doon. Siguro 1 linggo ko ding inunti-unti yun. Hanggang sa kahit paano, maging makinis na yung pipinturahan kong pader. Nung ginagawa ko yon, madalas naaabutan kong bukas ang gripo sa banyo. Kaya palagi kong pinapaalalahanan si Lola na higpitan ng pagkakasara doon pagkakatapos niyang gumamit. Pero ang lagi niya lang isinasagot sa akin, hindi naman siya gumagamit pa ng banyo. Makakalimutin na kasi yun si Lola. Kaya hindi ako naniniwala kapag sinasabi niya yon. Sinasabi ko na lang
na kapag gumamit siya. Kasi sayang yung tubig. Pero nung mga sumunod, medyo na-weirduhan na ako. Since bago pa nga lang kami doon, madalas akong mag-rearrange ng mga gamit namin sa sala. Hindi din kasi maganda yung setup ng apartment na yon. Kaya hindi ako mapakali sa ayos sa sala namin. Pagpasok mo lang kasi ng pinto, sa kanan mo, lababo na agad. Magkatabi lang sila ng pinto. Kada nagre-rearrange ako, kinabukasan paggising ko, iba na ulit yung ayos. Hinihintay ko lang na magising nun si Lola, tapos tatanungin ko siya kung saan nakalagay yung ibang gamit. Kasi nga nabago eh. Tapos sasagot siya ng hindi niya alam dahil ako naman daw ang nag-ayos. Dito ako nagtataka talaga. Kasi hindi naman gawain ng lola ko ang makialam sa gamit namin. Natanong ko lang kasi unang beses lang yun mangyari. Hindi ko na masyadong pinush yung topic. Baka kasi magtampo siya. Pero hindi talaga yun nawala sa isip ko. Hanggang sa naging regular na yung mga ganong pangyayari. Kaya may isang beses na sinubukan ko si Lola. Nagayos ulit ako ng gamit sa sala. Tapos nung gabi, iniwan ko lang na bukas yung pinto ng kwarto namin. Mula dun sa higaan namin, kita ko yung paa ni Lola habang nakahiga siya sa sofa bed. Sinilip ko siya. Tinitingnan ko kung talagang tulog na. Sabi ko pa sa isip ko, mukhang wala siyang balak mag-ayos ng sala kasi bukas ang pinto ng kwarto. Natatawa-tawa pa ako sa isip ko nun. So bumalik na ako sa pagkakahiga ko at nag-cellphone na lang. Nakatalikod ako nito sa pinto kasi alam ko nga na tulog na si Lola. Nanunood lang ako sa TikTok nun nang makarinig ako na parang may inuusog na upuan. Tapos nagbukas ang ilaw sa banyo. Kaya umikot ako ng higa at humarap sa pinto. Naisip ko kasi agad na baka magsimula na si Lola na mag-ayos ng gamit namin. Nakangiti pa ako nun kasi mahuhuli ko na si Lola sa gagawin niya. Nakatapat lang sa mukha ko yung cellphone ko. Pero hinihintay ko talaga na mapadaan si Lola sa kwarto. Pero dahil na-excite ako, panay ang silip ko sa pinto. Hanggang sa mapansin ko yung paa ng Lola ko sa kinahihigaan niya. Napatayo ako para silipin siya. Nandoon pa rin siya. Nakahiga at mukhang tulog na tulog talaga. Bumalik na ako sa pagkakahiga ko sa higaan namin. Naisip ko, baka binuksan lang niya yung ilaw sa banyo para kahit papaano may ilaw siya doon. Naisip ko pa nga na nagbabago pa pala ang matatanda. Ayaw kasi ni Lola ng ilaw kapag matutulog na siya nun. Kinabukasan, wala namang nabago sa ayos ng sala. Pero tinanong ko si Lola kung gusto ba niyang ibili ko siya ng maliit na lampshade para lang may ilaw siya sa gabi. Pero nagalit siya. Bakit ko daw siya iilawan sa gabi? Ayaw nga niya dahil hindi siya makatulog kapag may bukas na ilaw. Kaya tinanong ko siya kung bakit niya binuksan ang ilaw ng banyo kung ayaw pala niya ng liwanag. Sagot niya, hindi daw siya nagbubukas ng ilaw sa banyo. Hindi naman daw siya nagigising sa gabi. Ang daming tanong sa isip ko nun, pero hinayaan ko na lang. Baka kasi magtuloy-tuloy ang galit ni Lola, makasama pa sa kanya. Nung mag-pandemic na nga, mas lumala pa yung mga nangyayari sa bahay. At napatunayan ko nun na nagsasabi ng totoo si Lola. Naghuhugas ako ng pinggan nun, kaya nakatalikod ako sa sala. Si Lola, nag-aayos ng higaan niya. Bigla, nakarinig ako ng mahihinang tawa ng bata. Napalingon agad ako kay Lola, pero nandun pa din naman siya. Inaayos ang higaan niya.
Kita kong hirap siyang ibaba yung sandalan ng sofa. Kaya sabi ko, hintayin niya na ako at ako na ang magbababa nun. Habang sinasabi ko yon, nandoon na naman yung mahinang tawa. Hindi siguro yung dinig ni Lola dahil mahina na ang pandinig niya. At saka sobrang hina lang din ng tawa na yon. Napatingin ako sa cellphone ko na nasa center table. Kaya huminto ako sa ginagawa ko at nagpunas na ng kamay. Chinek ko yung cellphone ko. Baka may nakabukas na video na nagpe-play. Pero wala naman. Sabi ko sa isip ko, baka bata sa kapitbahay. Ibinaba ko na yung sandalan ng sofa at tinulungan ko si Lola na ilatag ng maayos yung higaan niya bago ako bumalik ulit sa pagbabanlaw ng mga hinuhugasan ko. Pero natigilan ako nung parang may dumaan sa likod ko. Wala naman akong nakita. Pero naramdaman ko na parang may kung anong dumikit sa akin. Hindi ko pa din pinansin. Pero yung puso ko nun, sobrang lakas na ng kabog dahil sa kaba. Mabilis ko nang tinapos yung ginagawa ko. Tapos tumabi ako kay Lola. Tinanong ko siya kung gusto niyang tumabi sa akin na matulog nung gabing yon. Night shift kasi ang asawa ko nun. Kaya kaming dalawa lang ang nandun sa bahay. Pero ayaw niya. Ayaw daw niya na matulog sa higaan namin ng mister ko. Hindi ako umalis sa tabi ni Lola hanggat hindi nawawala yung takot ko. Kapag gaganon kasi, kung ano-ano ang naiisip o nai-imagine ko. Hindi talaga nawala. Nag-overthink talaga ako ng gabing yon. Kaya napagpasyahan ko na doon na matulog sa tabi ni Lola. Hindi pa ako nakakatulog nun nung biglang magbukas ang ilaw doon sa banyo. Doon ko na-confirm na totoo nga ang sinasabi ng lola ko na hindi nga siya ang nagbubukas ng ilaw tuwing gabi. Nagtakip ako ng kumot at nagdasal. Hindi ko na nga alam kung paano pa akong nakatulog nun. Kasi bago ko makatulog, ang daming kaluskos sa sala. Kinabukasan, ikinuwento ko agad lahat ng yon sa asawa ko. At hindi lang pala ako ang nakakaramdam. Maski asawa ko, meron din. Para daw may iba kaming kasama sa bahay na yon. Hindi niya lang sinasabi sa akin kasi hindi naman siya sigurado. At isa pa, kada uuwi daw siya galing sa trabaho, para daw ang bigat ng presensya sa loob ng bahay. Kaya minsan pakiramdam daw niya, mas pagod pa siya sa bahay namin kaysa sa trabaho niya. Kapag ganun daw, na nagigising ka ng walang dahilan, ang ibig sabihin daw nun, may tumatabi sa iyong espiritu. Tapos palagi daw masakit ang ulo at balikat niya kapag nandoon siya sa bahay. Pero kahit ganun, matagal pa rin kaming natira doon sa apartment na yon. Kasi bukod sa wala pang budget para makalipat ng ibang apartment, sobrang higpit din nun dahil sa pandemic. Dasal na lang din talaga ang ipinanlaban namin doon. Awa naman ng Diyos, okay pa din kami. Kasama si Lola. At nakalipat na din kami ng ibang apartment. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Parang napahaba po pala. Kayo na din po sanang bahalang mag-ayos. Salamat.